Eto na ang aking weekly top 5 sa Miss Universe Philippines 2024 Puksaan Edition. Hello for Walas, mabuhay! This is Gay Salartega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat again? Good morning, good afternoon, good evening, ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Siyempre, ngayong araw na ito, linggo na naman, maglalabas ako ng aking top 5 so far sa Miss Universe Philippines Puksaan Edition. So ngayong linggo ay February 16, 2025. So last week, nag-number 1 sa aking listahan si Laguna, Eloisa Haud. Number 2 ko si Siniloan Laguna, si Iliana Marie Aduana. Number 3 ko ay si Taguig. Number 4 ko is Bohol. And number 5 ko, Cebu. So, sino ang nalaglag? Sino ang kumabog? At sino ang nanatili sa aking top 5? O, di ba? Ngayong alam na natin ang lahat ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines Puksaan Edition 2025. So, ang basis ko dito, nung nagsama-sama na silang lahat, kung sino nga ba ang standout, kung sino nga ba ang kumabog, at kung sino ang pang Miss Universe after the preliminary. Ano pinagsasabi ko? After the press presentation, di ba? So, kinalap ko talaga ang mga video, mga photos ng mga pasabog ng mga girls, yung mga pa-eksena, mga pa-OOTD, yung face value, at nung tunapat na sila sa magkakatabi-tabi na sila, talagang sinuyod ko lahat para lang makalap din ang aking top 5 ngayon, February 16, 2025. Okay, mag-start tayo sa aking number 5. My number 5 na may pang Miss Universe no aura ay si Miss Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. O, di ba? When it comes to beauty, wala na tayong pag-uusapan. When it comes sa pasarela, wala din pag-uusapan. When it comes sa dating sa stage, wala tayong pag-uusapan. When it comes sa Q&A or ano ba tawag dito, yung kanilang comm skills, wala rin tayong pag-uusapan. She can handle that. Ang problema kay Chelsea, nalulukob siya. Kagaya ng nangyari sa press presentation, kumbaga, magkamali lang ng styling ay nawawala din siya sa hinagap. Nawawala din yung aura. Hindi naman nawala yung aura. Nawala din siya sa contention. Ganun yung kanyang problema. That's why kahit na sobrang lakas nitong ni Chelsea Fernandez, nilagay ko lang siya sa aking top 5 ng Sultan Kudarat. But knowing Sultan Kudarat, full force to at kayang suportahan ang candidacy dito ni Miss Chelsea Fernandez. Number 5 sa aking listahan. My number 4, oh my God. Nakakaloka ito. 3, ilang ano to? 1, 2, 3. Tatlong downstairs. Tatlong spot na bumaba. Nakakaloka. Bakit? O, di ba? So, bumaba siya sa aking listahan. Number 4 sa aking listahan, Laguna, Eloisa Haud. O, di ba? Kasi, grabe talaga yung unang mga first 3 weeks, talagang walang kakabog sa kanya. Dahil hindi rin papasukan din yung mga malalakas na kandidata. Yung first 3 weeks talagang ang ganda ng styling, ang ganda ng everything, ang ganda pasarela, OOTD, everything talaga na bawat gawin niya is palakado. Pero doon sa press presentation, disappoint ako doon sa styling. Hindi ko mabog, parang yung mga aso, nanggigigil din ako. Kabog din sila ng kabog. Hindi ko bet siguro yung kanyang OOTD at saka yung styling hindi ko bet. But still, siya talaga, isa din talaga siya sa mga nakikitaan ko na maganda ang tindig ng bonggang-bongga. That's why nilagay ko rin siya sa aking number 4. Ngayon, papasok naman tayo sa aking number 3. Na-maintain niya ang kanyang spot at number 3 last week. This week, number 3, Taguig,
Katrina Ligado. Kumbaga, kung ano ang aking assessment sa kanya last week, parang ganun pa rin. Wala tayong problema sa face card, wala tayong problema sa height, wala tayong problema pasarela, wala tayong problema sa lahat except doon talaga sa kanyang Q&A. O, di ba? Wag lang talaga magsalita. Perfect na sana, o, di ba? So, nakakaloka talaga. So, sa kanya talaga nang galing ang nakakalokang aso din ang ingay-ingay. Sa kanya din talaga nang galing ah, ah, natawa ako dito. As in, nang in-interview kasi siya. Why you should win Miss Universe? Because I am power. Tumbling ako kay Katrina. Katrina, ano ba? Ang bongga mo na sana. Ang ganda ng OOTD, ang ganda ng makeup, everything. Hay nako. Being Miss Universe is power. Ayun lang guys, pero still, number 3 sa akin listahan, nagig, ang bongga niyo pa rin. Kahit anong gawin mong ukray sa kanya, pasabog talaga siya. Every time na lumabas siya, hindi siya yung contestant na naglalaro. Talagang kabog na kabog na kabog talaga. Pero nakaka-Miss Universe din talaga. Parang eto din yung Miss Universe natin na so far at saka last year, si Telvig at saka si Shanice Palacios, o di ba? Si Katrina Di Maranan parang lutang na rin sa Because I Am Power. Naloka ako. Naloka ba kayo? Charot lang. Ayan, nilagay ko lang siya sa aking number 3. Next, nako kung bumunggo talaga itong Q&A at saka ni Katrina, hindi ko talaga siya dalawang isip. Ilalagay ko to sa number 1. Pero nako ba naman? Bakit na I am power? Next, number 2 sa aking listahan. Oh my God. Complete package. Number 2, Siniloan, Laguna, Ilyana, Marie, Aduana. Kumbaga wala ka nang hahanapin to sa kanya, kaya niya i-offer ang lahat, yung beauty, pasarela, com skills, and everything, aura. Kaya. Ang problema sa kanya, na-overdo na minsan. Yung mga bagay-bagay. Halimbawa, nasobrahan siya sa outfit, di ba? Ang sexy-sexy niya, ganon. Nasusobrahan siya sa com skills, hindi na siya maintindihan. Nasusobrahan na siya sa aura kasi pasabog ng pasabog. Wala namang siyang ginagawa, pero yung commanding talaga yung beauty ng lola ng Siniloan Laguna. Hindi ko alam kung ano to, kahinaan niya ba to or ito yung power niya kasi laban na laban siya. But, minsan kasi sa nakikita ko na laban at saka gigil na gigil ay naliligwa. So hopefully walang ganun be. Kalma lang, kalmahan mo lang ng bonggang-bongga. Siniloan Laguna, Eliana Marie Aduana at my number 2 this week. Hello, at ito na ang aking number 1. Oh, di ba? Mukhang alam na ninyo yung aking number 1. May number 1 sa aking listahan, Atisa Manalo ng Quezon Province. Gusto ko yung ngayon yung akatake. Wala na yung bigay na bigay at saka give na give. At ano mo yun, yung gigil na gigil school of acting niya kagaya last year. Ngayon, iba ang atake ng Lola Atisa ninyo. Relax. Kalma. Hindi siya hold back. Kumalma at saka yung makeup, hello, nakikita ko yung authenticity, nakikita ko yung the real Atisa Manalo, Maria Atisa Manalo, na wala na yung para kasing last year kasi isip siya ng isip kung paano kumabog, isip ng isip kung paano mag-shine bright like a diamond. Kaya tuloy yung ang corona napalayo sa kanya, tapos ayun super glam sa sobrang galing niya, sa sobrang isip niya, yung nagre-reflect na parang hindi siya nag-i-enjoy. Pero this time, nakita ko na parang nag-i-enjoy siya. And I love it. Di ba? Maria Atisa Manalo at may number 1 ngayong linggo. Next week, abangan na ninyo kung sino naman ang aking, ano ba tawag doon, kung sino may ang kumakabog. Siyempre, may mga activities yung Miss Universe Philippines candidates. So, for sure, may kakabog na naman every week yan ang bonggang-bongga. May mga ipapasa silang mga picture yan, kung ano-anong mga photoshoot. So, abangan na lang natin yung mga susunod na mga activities. Basta, mame-maintain kaya ng app ng 5 ito ang kanilang spot next week? Ay, nako. So, abangan na lang natin at linggo-linggo ay meron tayong pa-prediction or pa-top 5 pag Sunday afternoon or evening.
Yun na ang aking top 5. Kayo, i-comment down below lang ninyo dyan ang inyong top 5 din. Basta so far, so good, ito ang aking top 5. Sa mga nagtatanong dyan, eto na mismo yun. Hindi ko na kailangang iulit-ulitin pa. Manood na lang kayo ng bonggang-bongga. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam!